Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta? Ito naman po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Welcome po sa ating munting tinig channel. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And of course, palagi kong pinapaalala, don't forget to click the notification bell para updated kayo bawat upload natin ng mga updated videos, ma-notify kayo bawat live stream natin. At syempre, para magkaroon tayo ng tinatawag na virtual communication. Mga kamunting tinig, pag-usapan natin ang mga silakbo at mga samot-saring pananaw ng ating mga kababayan sa kagaguhan na nangyayari ngayon sa Senado. At ito lang ang masasabi ko, sana mayroon pong maglakas ng loob at may kakayahan na mag-file ng kaso sa mga senador, lalong-lalo na kay Chis Escudero, sapagkat palpak po siya at hindi na po niya nagampanan ang kanyang responsibilidad o yung tinatawag na constitutional mandate. Kasi sa pagpapaliban ng impeachment trial and syempre sa mga pagpapalabas ng mga draft ng mga resolusyon upang ibasura, patayin, o harangan itong impeachment, ito po ay tantamount into failure or what we call this, refusal to perform official duty. So, mangyayari po ay naniniwala naman ako na mayroong nag-iisip. At tandaan po ninyo ha, yung failure or refusal to perform official duties and functions, yan po ay punishable with perpetual disqualification to hold public office. Pwede po silang filean ng ombudsman. O pwede po silang filean sa ombudsman. Alam ko naniniwala, kaya nga sabi nga ni Coco Pimentel, magdahan-dahan yung mga kasama niya kasi may mga adverse effect ito mga ginagawa nila, lalong-lalo na yung mga effort na i-intimidate, no? Tapos papalabasin na wala na weak na ang impeachment. Actually, hindi po sa senador hindi po dapat matakot ang mga senador kasi independent body ang senador. No? At saka dapat si Chis Escudero hindi na siya magbanggit ng mga pangalan na pinapalabas niya na isang tao ang may gusto na ma-impeach si Sara Duterte. Ang House of Representatives sa leadership ni Speaker Martin Romualdez ay ginagampanan nila yung kanilang constitutional duty. Merong impeachment complaint eh. Ang role ng Senado is act as an impeachment court. So pag korte, wala pong dapat gagawing pagharang, wala pong dapat mga effort na mayroong personal interest at dapat ang kamay ng Senado hindi po dapat magmamaniobra. Kaya nakapagtataka na sila yung magiging impeachment court, may mga impartial statement na sila, patay na ang impeachment, talo na ang impeachment. Paano nagkaroon tayo ng isang huwes na magkomento in advance about sa impeachment trial? Di ba dapat ang gagawin po ng impeachment judge or mga senador natin dahil nakasalalay naman sa mga kamay nila ang kapalaran ng impeachment, dapat hayaan nila na uusad ang proseso. Wala dapat may mga effort na patigilin, walang effort i-delay, walang effort na, kasi this is a priority eh. Importante itong usapin dahil taong bayan na po ang nagdidemand. Kaya tingnan nyo ngayon sa social media, in a realm of politics in our country, walang ibang pinag-uusapan araw-araw kundi ang impeachment. Kasi sabik ang taong bayan eh, na malaman kung may ebidensya ba talaga or wala, kaya bang depensahan ng defense ang kanilang panig, kaya bang ipamukha ng prosecution panel sa taong bayan na talagang liable talaga and kailangang managot ng Vice President sapagkat hindi po naging maayos ang kanyang paggasto sa pundo ng taong bayan. So yung nakapagtataka na lumalabas sa usapin ngayon na ang Senado mayroong humaharang sa impeachment. Hindi po magandang pangitain yan at hindi po maganda sa imahe ng Senado.
Kaya lang ang iban dyan ng mga senador, ginagamit ang kanilang kapangyarihan, ginagamit ang kanilang influensya para yung kawawang mga Pilipino maniwala na tama ang kanilang ginagawa. Paano nagiging tama kung failure ang Senado sa pag-act ng Article of Impeachment wherein submitted February 5? Klarong-klaro na pwede silang ipa-ombudsman. Kaya lang sa punto na ito, ang ombudsman, appointee ni Rodrigo Duterte. Walang mga landmark decisions, no? Pero ito, abangan natin kung mayroon pong magpa-file sa ombudsman ng kaso kay Chis Escudero dahil failure po siya eh. Nag-refuse po sila para ma-perform ang kanilang official duty. Impeachment, judge, that will be your official duty. At inuutos yan ng saligang batas po natin. So once failure ka, bigo ka, and then iniwasan mo, tumanggi ka na magtrabaho, mag-perform ka ng official duties mo, kasi impeachment judge, official duty po yan eh. Ang mangyayari po, that is punishable by law. Wherein, ang parusa, perpetual disqualification to hold public office. Betrayal of public trust. Ito mga taong bayan na mga nakikinig sa channel ko, suportahan natin ang mga effort ng rally, suportahan natin ang panawagan ng iba't ibang mga grupo na sana sa lalong madaling panahon magbago ang stand ng ibang mga senador na humaharang. Mantakin mo, si Sara Duterte, may anomalya sa kanyang pondo, hindi malilitis dahil haharangan ng kanyang mga kaalyado na kung saan ang kaalyado na yan ay magsilbing mga impeachment judge. Magsilbing huwes sa impeachment court. Tapos ikaw pa ang tinaguriang magharang, ikaw pa yung magne-negotiate na hindi po dapat ito matuloy. Sabi ko nga ilang beses kung sinasabi dito sa aking mga content, ano ang kinakatakot ng Senado? Hindi naman sila madadamay nito. Hindi naman interest ng Senado to. Interest to ng sambayanang Pilipino to determine whether Sara Duterte commits impeachable offense or not based on the possible evidence that will be presented by, of course, the prosecution panel. So anong kinakatakot ng mga senador? Kanina o ilang araw sinasabi ko na may mga effort talaga to dribble, to kill, or whatsoever. Kaya yung resolution po ni Bato de la Rosa, ang tanong, si Bato de la Rosa ba talaga nanggaling? Or nanggaling ba talaga sa opisina? Despite of admission of Senator Bato de la Rosa, ang resolution na yan? So kayo, mga kamunting tinig, mga Duterte diehard supporters, ano kaya ang interest ni Bato de la Rosa sa paggawa ng ganyang klaseng draft? That is a resolution. Bakit ipalabas mo ahead of time? Para pag-usapan? Naku, ito ay isang strategy, mga kamunting tinig. O either totoo talaga na uusad talaga yung impeachment. Kaya lang, gumagawa lang talaga ng paraan itong mga Duterte block para siguro ma-intervene or what you call this, ma-influensyahan nila ang Senate President. Kasi ang Senate President natin matigas eh. Naninisi pa kay Speaker Martin Romualdez. Hindi daw nagpapadikta. Sigurado ka, Chis Escudero, hindi ka nagpapadikta? Dapat, kung may delikadesa ka, dapat nag-resign ka as Senate President. Kung ganyan pala ang pananaw mo. Kung ganyan pala yung mentalidad mo, sana kusa mo ng binitiwan ang pagiging Pangulo ng Senado. Dahil wala ka na eh. Tad-tad ka na ng criticize ng gobyerno. Pati nga yung mga kaalyado ni Rodrigo Duterte na mga matitino ang utak. 'Di ba? Dismayado kasi they are waiting eh. Hanggat hindi nagkaroon ng impeachment trial, mananatili sa puso at isipan ng sambayanang Pilipino na mayroon tayong corrupt na Vice President. Meron tayong naglustay ng pondo ng taong bayan. Kasi impeachment lang ang venue para malinis ni Sara Duterte ang kanyang sarili.
Ngayon, kung hindi pa matuloy yan, hindi natin alam kung ano yung reason, pero strategy talaga nila Bato yan. Sigurado ba kayo na si Bato de la Rosa, kahit inamin pa niya? O baka naman galing po sa talagang ayaw na ayaw ma-impeach si Sara Duterte? So, Amy, sabi ni Chis Escudero, wala daw siyang alam. Pero sabi ni Bato de la Rosa, galing daw sa opisina niya. So, sino po sa mga senador ngayon ang nagsasabi ng totoo? Bakit nagdidribble sila? Imposible kumalat na sa social media? Alam ninyo, sigurado kayo si Bongo walang alam kung magtago kaya ng information si Bato de la Rosa? Kay Bongo? Bakit tatanungin si Bongo, sasabihin, tanungin nyo na lang yung aking tagapagsalita. Ha? Bakit hindi masagot? Draft lang naman yan ng resolusyon. So mga kamunting tinig, kung iakyat nila ito sa plenary at pagbubutuhan, at kung sakali manaig yung kanilang effort na hindi po magkaroon ng impeachment trial, so ano pong mangyayari sa ating bansa? Ha? At saka meron pa nga silang pinapanawagan ngayon na yung ibang kampo ng mga Duterte na si PBBM daw ang filean ng impeachment. Mantakin nyo mga kamunting tinig kung gaano tayo ginagago nitong mga senador na mga maka-Duterte. Di ba napakawalang hiya nila? Napakawalang hiya nila. So ito lang masasabi ko, I'm looking forward that there are some mga, group effort sana na mag-file ng kaso laban po kay Chis Escudero kasi at sa mga senador na tanggihan ang kanilang obligasyon na mag-perform ng kanilang obligations. Bigo para mag-perform ng kanilang official duties. Based on my knowledge, as far as my knowledge is concerned, that is what we call punishable by law and subject to perpetual disqualification to hold a public office. Kung hindi nyo man lang kayang gampanan dahil sa takot, intimidation, and impluensya mga senador, bakit nandyan pa kayo? Umalis kayo, lumayas kayo. Huwag ninyong hakutin ang pera ng taong bayan kung hindi lang naman kayo kapaki-pakinabang. Dahil itong punto na ito, dapat manindigan kayo sa tama. No? Huwag kayo manindigan sa mga kawatan, sa mga magnanakaw, sa pera o pundo ng taong bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Kaya po mga kamunting tinig, dito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Mabuhay po ang bagong Pilipinas at sana po manaig ang katotohanan at matuloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte dahil pag hindi, nakakahiya po ang Senado. Nakakahiya talaga. Dapat manawagan ng taong bayan, i-abolish na lang yung Senado na yan. Kung wala naman, kasi ginagamitan yan kumbaga kanlungan ng mga walang hiyang mga senador. So hindi maganda. Napakapangit.